ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose sa kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulog ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Naglalakad po ako kanina, papunta doon sa simbahan. May nakita akong sa madilim na lugar, sweet na sweet yung isang lalaki at isang babae. At nilapitan ko para pigilan sila sa anumang binabalak nilang gawin. Subalit paglapit ko, nakita ko na mga 80 anyos na si Lolo at si Lola na hanggang ngayon ay sweet pa rin. 99% mag-asawa yon. May 1% lang akong pagdududa sa edad nilang yon. Kaya't naalala ko, yung isang couple, mag-asawa sila, mga 90 anyos na si Mr., mga 88 si Mrs. Isang araw, pumunta sila sa McDonald's para kumain ng hamburger. At habang nakapila sila, yung nasa likod ng pila nila, dalawa, ay isang binata at inoobserbahan yung si Lola at si Lola. At nung panahon na para umorder si Lolo at si Lola, ang sabi nila doon sa counter, isang quarter pounder, isang Coke. Okay na yan. So nagtaka yung lalaki sa likod. Dalawa sila, pero isa lang yung order. So, nakialam siya. Sabi niya, mawalang galang na nga po, Lolo at Lola. Pwede po bang ibili ko kayo ng isa pang quarter pounder para tig-isa kayo? Sumagot si Lolo, anak, hindi na kailangan. Masaya na kami sa isa. Hindi ho, akong bahala. Kasi sweldo ko lang ngayon. Pwede ko kayong ibili ng isang extra para tig-isa kayo. Ay, hindi. Tama na to sa amin. Kaya nung nakuha ni Lolo at ni Lola yung order, pumunta sila doon sa upuan. Itong lalaki, na-intriga siya. Kaya doon din siya naupo sa may tabihan ng dalawa. At nakita niya na unti-unti at dahan-dahang binubuksan ng lalaki yung balot ng hamburger. Samantalang si Lola ay nakatingin lang.
hinati sa gitna yung hamburger. At umentra na naman itong lalaki. Sandali po, lolo at lola. Bago kayo kumain, pwede po bang ino-offer ko po uli itong isa pang hamburger para tigil sa kayo? Sabi ni lolo, hindi. Okay na sa amin to, hati kami. Sharing. Sharing. Kaya't nagsimulang kumain si lolo. Napansin itong lalaki na si lolo lang ang kumakain. Si lola nakatingin lang habang kumakain si lolo. Nguya ng nguya. Uminom ng Coke. Coke ba ang sa McDo? Pepsi. Coke. Okay. Hindi Pepsi. At nung maubos na, sabi na naman ng lalaki, Lolo, baka bitin kayo. Talagang ibibili ko kayo ng isa pa. Anak, pwede bang tumigil ka na? Bakit po naghahati kayo? Pwede naman po kayong bigyan. Kasi sinabi ko na sa'yo, sharing kami sa lahat ng bagay. Sa katunayan yan, tapos na ako. Siya naman, kinuha ni Lolo yung ngipin at ibinigay kay Lola. Hindi ko nire-recommenda yun sa inyo. Nakaka-inspire lang kasi makita yung matatanda na mga puti na buho, kulupot na, nandiyan pa rin sila, holding hands. Nakikita nyo sila holding hands naglalakad. Makikita nyo sila hindi naman nag-uusap. Basta holding hands lang. Yung pinagsamahan nilang matagal. Para bang nababasa mo sa kanilang dalawa, yung motto nila walang iwanan. Yan ang motto ng mga mag-asawa dapat. Ito rin ang dilema ng ating bida ngayon sa Ebanghelyo, si Jose, na nagdadalawang isip kung siya ba ay papasok sa relationship ng kasal or iiwanan niya si Maria. At siya nagdalawang isip. Naranasan na ba ninyo yan kung bago kayo ikasal? Yung bago kayo na lang ikakasal kinabukasan nung gabing yun, nag-iisip ka pa rin kung talaga bang tama ang ginawa mong decision. Kung talaga bang tama na ikaw ay magpapakasal sa babaeng ito. Iniisip mo kung ikaw ba talaga ang tatay ng batang dinadala ng iyong misis. Diba? Dumating yun siguro sa ilan sa inyo, yung tinatawag sa English, nagkakaroon ng cold feet. Yung cold feet, yung malamig na paa, na gusto mong tumakbo, na iwanan yung responsibility mo. And in fact, this is something that Joseph went through, na gusto niyang tahimik na lang para hindi na nga mapahiya si Maria, para wala ng kasalan. At siguro, iniisip niya kung talagang mabubuntis at buntis itong si Maria, siguro lilipat na lang siya sa ibang lugar para maka-save face. At yun ang iniisip niya siya. Pero binulungan siya ng anghel ng gabi sa kanyang panaginip. Binulungan ng anghel. At sinabi ng anghel sa kanya na hindi ka dapat umalis at itong batang ito ay tatawagin mong Jesus or Emmanuel pa, sabi ng propeta, na ang ibig sabihin God with us. God with us. At pagising kinabukasan, nakagawa siya ng decision that he will stay. Ang kanilang motto, walang iwanan. Yan. Nakakatuwang makita, dito po sa Dubai, maraming nagmamahalan, nagtatagpo, nagkikita. Minsan dito nga sa simbang gabi, meron ding nagkakagustuhan Hindi mo alam Sabi nga nung kanta, love comes from the most unexpected places. Sa Irish bar, o kuminsan dito sa simbahan, may maganda kaming love story dito. Siguro nandito silang dalawa. Parang nawala na silang pag-asang makakapag-asawa pa sila. Isang umaga, nagsimba silang pareho.
Eh, dito sila napatayo sa labas. Ha? Diyan, sa pwestong yan. Diyan. 9 o'clock mass yata yun. Eh, akala nila talagang wala na eh. Medyo nasa advanced age na sila. Mas matanda pa naman ako sa kanila, pero ibig ko sabihin, parang wala na talaga. Ay, nagkatabi lang sila. Nagkatitigan. Nagkangitian. Pagkatapos ng misa, nagpalitan ng telephone number. After lang siguro ilang buwan, sabi na, talagang pakasal na tayo. Kasi, wala. Eh, okay naman. Masaya. Eh, ibig ko sabihin, minsan hindi mo alam kung saan mo matatagpuan yung minamahal. Ang nais natin ngayong gabing itong ipagdiinan ay yung mga responsibilidad, yung mga pangakong binitiwan natin. Hindi lamang sa Diyos, kundi sa ating kapwa, ay kinakailangan panindigan din natin. Hindi porket nakatungtong na sa Dubai, nakalimot na doon sa mga iniwanan sa Pilipinas. At paulit-ulit kong uulitin, ulit-ulit, makukulitan na kayo na meron kayong sinumpaan na dapat panindigan. At ito ay yung mga vows, lalo na sa mga asawa. Vows. At ito yung kinuha ni Jose dito, na kanyang pinanindigan at pinakasalan. At hanggang sa katapusan, sila'y nagsama. Hindi ko rin kasi ma-imagine kung paano yung buhay may asawa. Hindi ko talagang lubos maisip. Yung paggising mo sa umaga, may katabi ka na humahagok sa gabi, magdamag, kaya't napuyat ka. Hindi ko ma-imagine yon. Sa buong buhay ko, palagi pagising ko, isa lang ako eh. Wala akong, ngayon, may aso. Sige, okay lang yun. Kasama may aso. Pero yung may katabi, hindi ko naranasan. And ini-imagine ko na lang palagi kung ano ang inyong pinagdaraanan. Sapagkat alam nating lahat na hindi naman palaging masaya ang pagsasama. Diba? May mga panahon din, sabi ko nga palagi, ang pag-ibig kuminsan ay hindi weather lang. Kasi akala ng iba, pag masaya ka, mahal kita. Okay. Nung kinasal kayo, di okay, ano? Ang saya-saya nyo. Yes, I do. Ay, nung pagdating sa reception, nag-away kayo. Dahil siguro dumating yung dating girlfriend mo, nakilala ni Mrs. Doon gabi, honeymoon night pa naman, walang nangyari, kung hindi deadmahan kayo. Pero kinabukasan, okay na naman. Hindi sinasabi ko, weather lang. Minsan umaaraw, minsan mahangin, minsan umuulan, minsan sandy, minsan may stormy. Ganun. Ganun din siguro sa mag-asawa. Nai-imagine ko lang kung anong pinagdaraanan ninyo. At siguro yung ilan sa inyo na pumunta dito sa Dubai ay para rin lang makawala doon sa relationship na yon. Hindi ko alam. Pero meron din sigurong gano'n. Sasabihin ko, nangako ka sa misis, pupunta na akong Dubai para makapagtrabaho, pero ang totoo niyan sa loob-loob mo siguro, para maiwanan na kita. Hindi mo na parang gano'n. Hindi mo lang masabi. Yan. Kaya, minsan tinatanong ko rin naman, yung mga pwedeng kunin yung pamilya, bakit hindi nyo kunin? Kung pwede rin lang naman, bakit hindi? Kaysa naman, nag-iisa ka. Pag nag-iisa, mas maraming pumapasok sa isip natin na ginugulo tayo. Anyway, sa madaling sabi, ito pong ebanghelyo ngayon ay isang proclamation ng katapatan ng Diyos sa kanyang pangako na itong berheng na ito na si Maria ay manganganak ng isang lalaki na pangalang Jesus o Emmanuel na darating sa ating piling. Pangako na tupad dahil si Jose ay nanatili sa tabi ni Maria. Walang iwanan.
walang iwanan. Pwede bang harapin ninyo yung misis ninyo ngayon kung katabi ninyo? Pwede siya sabihin sa kanya, walang iwanan? Iwanan na? Ang puso ko dumudugo pag may pumapasok sa opisina kong ganon, na pupunta si Mrs. at sasabing, Father, nakatagpo na ng iba yung mister ko. Paano gagawin ko? Ay, yan ang hindi ko talaga alam kung paano sasagutin. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Kung kayo kaya nandun sa opisinang iyan at may pumasok at ganon, siguro kaya niyong sagutin dahil may asawa kayo. At alam niyo yung mechanics at dynamics ng pagsasama. But then again, isang araw, meron akong nabasang article. Ang kwento nito itong si Mister na in love sa kanyang sekretarya. Na in love. Nagkaroon sila ng affair. Yung affair na yon, lumago pa ng lumago hanggang na in love si Mister doon sa kanyang sekretarya. Kaya't hinikayat ng babae na iwanan niya na si Mrs. At sinabi ni Mister, panahon na. Sapagkat mahal na mahal kita, iiwanan ko tong Mrs. ko. So, nung gabing yon, pag-uwi niya, kinausap niya si Mrs. At sinabi niya na wala na akong pagmamahal sa'yo. Masakit din yan, ano? Sabihin sa'yo ng asawa mo, wala na yung pag-ibig ko sa'yo. Wala na, tapos na lahat. Nainlove ako dito sa sekretarya ko. Kaya masakit man, kinakailangan sabihin ko sa'yo, bukas na bukas din, nilipat na ako ng bahay. Iiwanan na kita. Alam niyo yung babae, matigas ang mukha niya. Hindi siya umiyak, hindi siya emotional. Hindi katulad ng ibang babae, di ba pagkarinig pala noon, malagyan ka! Diba? Kalimitan yung mga babae, pag may kukuha ka agad kutsilyo, ano ka? Bakit? Pero itong babaeng ito, cool na cool. Hindi niya, sabi ng babae, kung yan ang nararamdaman mo ngayon, ginagalang kita. Pero isipin mo na sa susunod na buwan, sa buwang ito, ang final exam ng anak natin. Okay? Kaya pinopropose ko sa iyo, kung aalis ka, next month, bumilang ka ng 30 days. Pwede kang umalis after 30 days. Yun ang unang kondisyon. Pangalawang kondisyon, sa 30 days na ito, tuwing gabi, kakargahin mo ko, katulad nung wedding night natin, kakargahin mo ko at dadalhin mo ko sa ating kama. Yun lang ang kondisyon ko. Pagkatapos niyan, pwede ka nang umalis. Pumayag si lalaki. Sabi niya, oo. So unang gabi, very awkwardly, binuhat niya si Mrs. Mabigat. Matagal na rin silang kasal Bumigat na si Mrs. Binagsak niya sa kama. Mabigat na, sabi niya. Anyway, sa madaling sabi, sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa loob ng maraming araw na ito, gabi-gabi, kinakarga niya si Mrs. Napansin niya nung after 15 days na gumagaan na si Mrs. Hindi niya alam kung siya ay hindi na kumakain o sadya lang talagang lumalaki na yung mga muscle niya. Pero ang pakiramdam niya, magaan ng kargahin si Mrs. Hanggang dumating yung ika-30 araw, nag-impake na siya ng mga gamit para kinabukasan siya alis na. At ang pagkarga niyang ito, sa huling gabi,
ng kanilang pagsasama. Biglang bumulusok sa kanyang isipan yung araw na sila'y kinasama. At nung habang dinadala niya sa kwarto yung kanyang misis, para bang ang gaan-gaan na. Siguro payat na si misis, pero parang wala nang kahirap-hirap na dala-dala niya. Kinabukasan, pumunta siya doon sa kanyang talaguyo. At sinabi niya, matapos din sa wakas yung 30 araw, nagpapasalamat din ako at binigyan niya ako ng kondisyon. Sapagkat na-realize ko kagabi na hindi ko siya kayang iwanan. Mahal ko siya hanggang ngayon. Yung sa'yo, init ng katawan, bugso ng damdamin, kaya't binalikan niya si Mrs. Tapos na po. O, diba? Walang iwanan eh. Minsan bigla na lang magigising ka, meron ka na mga binabalak na pangit, tapos bigla na lang king, yan yung bulong ng anghel. Bulong ng anghel. Binubulong ka, huwag kang alis, may mamanahin yan. Hintay mo. Bulong ng anghel. Baka demonyo yun, ano? Yan. Minsan hindi mo alam sabi nga, hindi mo alam ang gulong ng buhay. Meron ka mga decisions na gustong gawin, pero hindi pinapahintulot ni Lord sapagkat alam niyang makakasama sa maraming tao. Kaya mga minamahal, lahat tayo meron tayong sinumpaan. Whether it was a sacramental marriage, or whether it was a commitment you made to your families back home na pagdating ko sa Dubai, kay mananaga na rin katulad ko. Yun eh, kinakailangan din sanang panindigan natin. Hindi natin sila pwede bastang ilaglag. Yun nga yung salita sa taga. Hindi natin pwedeng ilaglag yung mga tao. Sapagkat sa panahong gusto mo nang ilaglag, maaaring makarinig ka ng bulong ng anghel at sabihin sa iyo, huwag mong ilaglag. Baka ikaw ang malaglag. Baka ikaw ang malaglag. Baka ikaw ang pulutin sa kanal. Kaya huwag mong ilalaglag. Kaya mga minamahal sa misang ito, nagpapasalamat din tayo kay San Jose. Sabagat binibigyan tayo ng isang halimbawa na sa mga panahong nagdududa tayo sa mga decisions na ginagawa natin, sa mga panahong nagdadalawang isip tayo, it is always good not to make decisions immediately, but to wait. To wait. Why? Because we are giving God a chance na ipadala ang anghel para bulungan tayo. Hindi yung rash judgment na gumagawa. No. Tingnan natin. Dahan-dahan, unti-unti. Sapagat ang Diyos ay dumarating sa mga panahong tayo'y nahihirapan, sa mga panahong tayo nasa dilema, hindi dun sa mga panahong nakagawa na tayo ng desisyon. But we ask God to guide us. Kaya nga mga minamahal, sa gabing ito ang hilingin natin sa Diyos. Kung ikaw ay nandun sa karahasang ganun, ngayon, at this very moment, the best thing to do is not to decide immediately. Ipagpabukas, ipagpamakalawa, na next year na lang. Because there will come a time, these days, when God will send His angel at bubulungan Kanya at sasabihin niya sa iyo, Hong Hang, bakit mo ipagpapalit yung pamilya mo sa isang mahalimuyak na rosa na bukas makalawa ay malalanta rin? Diba? Si Bo Sanchez, palagi kang sinasabi sa inyo, sabi niya, ilan yun? Ilang percent? 90% ng hinahanap mo
sa asawa ay nandiyan na sa asawa mo. Nasa misis mo na. Nasa mister mo na. Yung nasa sekretarya mo, 10% lang yun. Akala mo, yung 10%, yun ang kailangan mo. Hindi. Yung 90%. Sa mga minamahal, katapatan at ang motto ay walang Amen.